ang may-ari ng Kape Alnardo dyan sa may Dapitan, sa may Sampaloc, Maynila, ang Alden Richard ng Sampaloc, si Kagawad Jerry Crotap. Kagawad, magandang hapon sa iyo at welcome sa Work Related. Magandang hapon, brother. Ayan, maraming Magandang salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyong programa na Work Related. Unang-una, syempre, kailangan nating ipaalam sa mga nanonood at nakikinig sa atin, tulad ni Ma'am Liza at syempre si Kuyang Alwin de la Cruz na nanonood sa atin. Ano ba itong Kape Arnaldo? Ano ang mga produktong itinitinda mo rito at kailan ka nagsimula sa negosyong ito? Ang Cafe Alnardo po ay nagsimula noong year 2023. Actually, pinangalan ko yung Cafe Alnardo, pinangalan ko sa name ng aking father na si Chairman Al Rotap. Ayan, so nag-start siya dahil ang experience kasi namin ng mga brother ko at ng mga sister ko, mga uncle ko, mga family namin, ang experience namin, nag-work kasi sila sa Max's Restaurant. Oh, So, wag ka na magbanggit, oo. Sorry. Sige lang. So, isang sikat kumbaga, na kayo may restaurant may mga background. Yes, may mga background may mga background. Kaya naglakas loob magtayo ng sariling negosyo. Bakit cafe? Sa lahat ng uri ng negosyo. Yung brother ko kasi nag-work sa sa isang sikat na cafe. So, yun yung experience niya dahil nga business ang namin, ang aming courses. So, yun, tinuro niya sa amin. So, may background din. Oo, may background kami sa business. So, bukod sa kape, ano pang mga tinda ninyo dyan sa inyong cafeteria? Bukod sa coffee, meron kami mga tapsilog, meron kami mga sisig, yung mga bestseller namin, mga pasta, mga waffles, and may mga sandwiches. Yan ang mga mabibenta sa amin. Sandwich. Yung bang area mo ay malapit sa mga university dyan sa Maynila? At yung bang mga kliyente o customer mo kadalasang estudyante or mix din ito? Actually, mix siya Kasi nasa gitna kami ng mga medyo malayo kami sa universities Sa sa mga schools, medyo malayo, medyo gitna kami kaya mix talaga yung aming mga So ano to, Jeric? Ikaw din ang nagpe-prepare ng pagkain, ng kape, ikaw lahat ang namamahala o meron ka ring mga kasama? Meron kami yung mga staff namin, sila yung nagpe-prepare talaga ng mga food. Yung mga may barista ako, tapos meron naman akong cook sa loob. Okay. Ayan, so magkaiba sila ng work. Pero sila na rin yung nagse-serve. Kasi kanina binabanggit ni Secretary Chris Roque, mga ka-work related at paring Jeric na importante na sangkap ngayon ng sino mang nagnenegosyo yung paggamit ng modern technology o social media. Nakita namin, mamaya ipapakita ng ating CA, yung mga halimbawa ng mga ina-upload mo sa social media. Saan ba nagsimula yung paggamit mo ng social media para i-promote itong Cafe Alnardo? Actually, nung umpisa kasi, malakas yung business. Ayan, nakikita natin, paring Jeric, sa mga nanonood sa atin sa TV at sa social media. Ayan. Malakas kasi yung business nung una. Nung medyo humina, napansin ko, tinignan ko, ano ba yung parang pagkukulang dun sa sa ginagawa ko sa business ko para makilala siya. So, tinitingnan ko sa social media like Facebook and TikTok. Nakikita ko yung mga kapwa ko mga nagnenegosyo, kumakanta, sumasayaw, yung hindi related dun sa sa negosyo. At pumapatok siya. Kaya sabi ko, why not na gayahin ko sila. So, ginamit mo to bilang advertisement ng iyong negosyo. So, ano-anong mga ginagawa mo? Kumakanta at sumasayaw ka rin ba? Kumakanta at sumasayaw pag may mga customer. Tapos, binibidyoan ko yun. Tapos, pinopost ko sa Facebook and TikTok. Tapos, nagla-live din ako sa TikTok. Ang pinaka-effective sa akin pag nagla-live ako sa TikTok, habang nasa cafe ako. So, ibig sabihin, habang nagla-live ka, nagpo-post na rin sila ng order? Oo. Or kaya, pumupunta sila sa cafe. So, doon na yung engagement mo. Yun yung engagement, yung pagpunta nila sa cafe. Kasi, for example, sa akin, sa Sampaloc, usually mga taga Sampaloc din yung yung target market ko. So napapapunta ko sila doon. Ano ba ang kadalasang ino-order sa iyong Cafe Alnardo, yung pagkain o yung kape? Sa amin kasi mas malakas talaga yung food Dahil dun sa area. Okay. Parang
ang secondary na lang yung kape sa kanila. Talagang malakas yung mga tapsilog, yung mga sandwiches namin, pasta, yung talagang pinupuntahan. So kailan ka nagsimulang gumamit ng social media? Sabi mo yung Cafe Alnardo nagsimula 2023. 2023. So kailan mo ginamit itong power of social media to promote your business? 2023 rin, kaya lang bandang mga second quarter na ng taon. Kasi nga, nung umpisa parang na-overwhelm ako. Sabi ko, ang lakas Okay. Sabi ko. Tapos yung biglang nag-drop yung sales ko. Siyempre, kailangan mabilis ka mag-isip pagdating sa business. Time is gold. Correct. So, yun, naisip ko agad na gamitin yung social media kasi nga nakikita ko sa syempre tayo naman active tayo sa Facebook and TikTok. Diyan papasok mga ka-work related yung adaptability, no? Yes, Kasi nagbabago yung environment ng negosyo. So mula nung ikaw ay gumamit ng social media sa pagnenegosyo, kamusta ang profit? Actually, sa ngayon medyo tumataas naman ng tumataas yung sales ko. Unti-unti. Unti-unti siya. Nag-widen ba yung mga kliyente mo mula nung ikaw ay gumamit ng social media? Lumaki. Kasi actually may mga pumupunta rin ng mga taga Caloocan. So hindi na lang mga taga Maynila. Hindi na lang. Talagang na siya. Kahit malayo sila, yun ang napansin ko sa kanila kahit malayo sila, basta gusto ka nila, pupuntahan ka talaga nila. At saka syempre, yung importante din dyan yung quality ng isiniserve mo. Paano sinisigurado ng iyong Cafe Alnardo yung product quality? Sa product quality, meron naman kaming may standard kami niyan. Na meron kaming parang book na kung example, malimutan ng tao namin, ng staff namin yung kung paano gawin yung isang produkto, babasahin lang naman nila. So may kumbaga may template na, may guide na para kung ikaw ay magpe-prepare, importante 'yon, no? Doon sa mga kasama mo sa paghahanda ng mga inumin at pagkain. Yes. Jeric, siguro isa pang mahalagang katanungan dito, may mga kabataan minsan naghahanap ng mga na-tikman o na-experience nila sa ibang Cafe Alnardo. Paano mo tinatanggap yung mga komento ng iyong mga kliyente kung sakaling naghahanap sila ng produktong wala ka? Mahalaga yun kasi suggestion yun sa customer. Kung halimbawang naghahanap sila ng wala na produkto na hinahanap nila sa cafe ko, as much as possible, pag nakita ko talaga na marami na naghahanap ng kung anong produkto man, kailangan kong gumawa ng ng bagong produkto. Kailangan ko siyang i-produce. So nakikinig ka rin sa mga kliyente mo. Napakahalaga nun Pero hindi ba nun nasisira yung original concept ng negosyo mo kung ikaw ay mag-a-adapt? Hindi naman. Kasi kailangan para makasurvive ang isang business, kailangan mo talagang mag-adapt kung ano yung trending. Kung ano yung in demand, kumbaga. Oo. Ano bang in demand na mga kape ngayon, Jerry? Kasi ang dami ngayon, maraming mga pop-up coffee business kung saan-saan Doon sa Cafe Alnardo, ano bang best seller nyo dyan? Usually, ang mga bestseller talaga, yung mga Spanish latte, caramel macchiato. Pero sa amin, yung sea salt latte namin ang pinakamabili talaga. Lalo naman mainit ngayon. Siyempre, mga gusto ng mga tao, mga cold drinks na pero caffeinated pa rin. Caffeinated pa rin. Oo. Jeric, pagbabalik natin, ibahagi mo rin sa amin ano yung mga pinagdaanan mong mga hirap, sakripisyo. At siyempre, sabi mo nga kanina, mga ka-work related, hindi naman puro high heavens ang negosyo at trabaho natin Minsan pagdaraanan natin yung mga pagsubok na naging ka na tila minsan akala mo gusto mo nang sumuko Pero dahil may pamilya kang kailangang buhayin, meron kang kailangang suportahan na mga kumakain din naman, no, na mga manggagawa mo, may pamilya din yung mga yon. Paano mo hinarap at hinaharap itong mga negosyo challenge na ito? Kasi katulad ng binabanggit natin, this is not only about you. Meron kang mga tauhan na kailangan din ng masustain yung hanap buhay para may maipakain din sa pamilya nila. Lahat ho ng yan, mga ka-work related, ay sa ating pagbabalik. 3:41 na po ng nagmamadaling hapon. Nagbabalik ko tayo mga ka-work related. Ako pa rin po kasama ninyo, si Ryan Lau, at panauhin po natin dito sa ikalawang bahagi po na ating programa si Ginoong Jeric Rotap, ang may-ari ho ng isang kafeterya dyan sa Sampaloc, Manila, itong Cafe Alnardo. Pinag-uusapan ho natin paano ba nag-evolve
ang hamon sa isang pagninegosyo? At paano ba natin gagamitin yung ganda at buti ng social media sa pagpapalago ng ating negosyo? Jerry, kanina tinatanong ko before commercial break, siyempre, like any other business, may mga ups and down yan. Paano ka nagko-cope up with doon sa mga punto na parang ayaw mo na, parang ang hirap, parang lugi? Yung mga oras na yon, paano mo hinarap ito, Jerry? Sa tingin ko, mahirap talaga siya kasi, halimbawa, yung sa harapan ng cafe namin, yung isa sa mga pinakamahirap talaga na challenge na naharap ko bilang negosyante, yung ginawa yung kalsada sa harapan namin. Nako. Sobra yun. Talagang, parang 3 to 4 months na ginawa yung kalsada. So, sarado yung kalsada, walang traffic ng tao dyan pagka ganyan. Oo. As in, grabe yung, as in, siguro parang 500 yung, yung sales namin sa isang buong magdamag. So, parang sabi ko, parang nakakatakot yung So, nangyari to. paano mo hinarap ito habang si Sarge Emmanuel Macosi nanonood? Ginamit ko yung TikTok. Gumawa ako ng kung ano-anong mga mga strategy. Example, nagsayaw ako kunyari dun sa ginagawang kalsada. Oo. Habang inaaya ko sila na pumunta sa cafe. Sa totoo lang, effective siya. Kasi ang hirap kung yung negosyo mo natapat doon sa lugar kung saan binabakbak yung kalsada, walang makadaang sasakyan. Sobra, halos maiyak nga ako nun eh. Naiiyak na talaga ako, parang sabi ko, parang feeling ko magsasara ng cafe. Kaya lang, inisip ko na hindi, kailangan kong lumaban dito. Correct. Oo. Kailangan ko mag-adapt. So, yun ang ginawa ko talaga. Lahat ng aking ginagawang video, lahat related dun sa ginagawa na kalsada. Tapos pinapapunta ko sila sa cafe. Tapos Jeric, sa kabila ng mga ito, habang si Sir Lambert Santos nanonood sa atin, nakita ko yung Cafe Alnardo, yung kapihan dyan sa may Sampaloc, meron kang advocacy para sa mga senior citizens. Ano nga ito, Jeric? Ito yung advocacy ng cafe ko, yung tinatawag ko na mental health advocacy, na music and breakfast with our senior citizens. Okay. Yan, kung saan po, dito sa Sampaloc, Manila, every Sunday. Yan, yung mga seniors, nakikita natin sa ating social media. Oo. Pinagbe-breakfast ko po sila. Libre yan? Yes, libre po yan. So, anong oras? So, bakit mo sila binibigyan ng libreng, almusal ba to, tanghalian? Breakfast po yan. Okay. Dahil, one time kasi, sabi ko nung tinayo ko kasi yung cafe, dahil kasi ako lumaki ako sa public service na, na family, na setup. So, yung nung nakikita ko yung mga senior sa barangay namin na nakatambay lang sa labas, naisip ko na sarado yung coffee shop ko kasi ng umaga. Okay. So, yun, naisipan ko lang talaga na i-invite lang sila. Na pakainin lang, tapos, syempre, ako nga ay singer and dancer. So, ini-entertain ko sila sa pamamagitan So, may ng pagsayaw. free breakfast. To? Tuwing Sunday ito, Jerry? Tuwing Sunday. So, ang ganda, no? Habang nagnenegosyo ka, kaya ba yon na magpa-free breakfast ka sa mga senior citizen? Kaya naman kung sisipagan mo lang talaga yung pagpo-promote sa cafe mo. Kasi talagang may effect din siya sa sa income eh. Mababawasan ka talaga. So talagang dapat pala suportahan yung cafe mo para kahit papano magpatuloy yung advocacy mo. So anong ginagawa mo doon? Habang mayroong libreng breakfast, coffee yung mga senior, kumakanta ka? Kinakantahan ko sila. Ayan. Kumakanta ako, sumasayaw ako. Kung ano yung mga sikat na kanta, yung mga favorite na kanta ng mga Ini-entertain mo sila. Ine-entertain ko sila. Mamaya siguro, after the last break, pakakantahin natin si Kagawad Jeric. Jeric, napakahalaga na habang nagnenegosyo ka, habang ikaw ay nagsisikap para sa sarili at pamilya mo, gumagawa ka ng ganitong advocacy sa mga senior citizen. Isang gusto rin naming itanong sa iyo habang si Sir Lambert nanonood sa atin. Ito bang mga ito, sa tingin mo, saan ka humuhugot ng inspirasyon para magpatuloy sa iyong pagnenegosyo? Sa tingin ko po yung sa advocacy ko. Mas malaking part kasi sa akin na pagiging public servant. So, sabi ko, mas pinanghuhugutan ko yung pagiging public servant ko dahil sabi ko, pag etong business ko, napalaki ko pa, mas marami pa akong mapapasayang mga senior. Yun. So, while doing business, you're also serving the public. Pero syempre, importante, may profit. Kasi syempre, mahirap namang magnegosyo nang walang kahit papano'y kita, Yes, Jeric? tama naman. Jeric, marami sa ating mga kababayan ngayon
ang gustong magnegosyo, ang gustong pumasok sa larang meron ka ngayon, at syempre yung iba iniisip nila nadi-discourage sa simula pa lang dahil syempre unang taon, pangalawang taon ng mga negosyo, nandyan lahat ng mga hamon, Totoo. mga challenges na iniisip mo, parang sabi mo nga kanina, gusto mo nang bumigay. Ano ang pwede mong maipayo sa mga kababayan natin na nandyan na, nagnenegosyo na ng maliliit na kabuhayan, at maging doon sa mga kababayan nating gusto palang magsimula? Ang mapapayo ko lang kung gusto nyo magnegosyo at kung gusto nyo ma-maintain yung inyong business, talagang ibigay nyo lang yung buong puso nyo, yung oras nyo sa pagninegosyo. Kailangan lang talaga yung adaptability. Kailangan talaga kung ano yung naaayon sa panahon, kailangan makaka-adapt ka. Ayan. Kasi nga, pag hindi ka naka-adapt, tulad yan sa AI, yan, yung artificial intelligence, yung social media, pag hindi ka naka-adapt ang negosyo mo dyan, talagang malaki ang chance na mamatay ang negosyo mo. So, kailangan flexible ka. Flexible. Nabanggit mo kanina yung social media at adaptability. So, halimbawa, paano yun? Kapag ka may mga umu-order online, meron ka namang taga-deliver ng order. Oo, meron ka dapat. Okay. May mga rider ka kumbaga Yun, na tinatawag. oo. At saka lagi ka dapat Napaka-importante. sa online, nakatuto ka dapat sa, example, sa messenger mo. Talagang dapat hindi mawawala ang ano mo dyan. Ikaw mismo yan. Ikaw mismo yan, Oo. oo. Yan ang importante. Gusto ko rin itanong, gaano kahalaga sa isang nagnenegosyo na nakatuto ka 100% sa negosyo mo kaysa hindi naman sa pag nawawalan ka ng tiwala, pero gaano ka-importante na ikaw ay dedicated 100%, nandun ka, nakatuto ka sa negosyo? Talagang sobrang importante yan kasi pag hindi ka nakatutok sa business mo, malaki ang chance na malulugi ka. Ayan. So, ang advice mo, lalo na sa mga nagsisimula, dapat talagang ikaw lang Focus. nakafocus dyan. Oo. Hindi mo pwedeng basta ipagkatiwala o Hindi muna. iwanan. Oo. Hindi muna. Hindi muna. Okay. Pwede mo naman siyang Oo. ipagkatiwala, pero yung may mga certain na ano lang, example, yung sa mga messenger. Correct. Pag Oo. halimbawang nakatuto ka dyan, pwede mo namang ibigay muna sa tao mo yan. Pag halimbawang talagang malakas na yung business mo. Pero yung budgeting at lalo Budgeting, na yung yung pagpasok pagdating ng sa, pagpasok ng income, sino ang dapat tumahawak Ikaw talaga talaga niyan? yan, ikaw yan. Oo, bakit? Bakit? Jerry? Pagdating sa experience ko kasi sa pagbi-business, talagang meron at merong nawawala. Correct. Oo. May nawawala. Ito, matagal ko na rin itong tanong, Jeric, sa mga kaibigan ko na nagnenegosyo. Tayo mga Pilipino, kadalasan, kapag nagbukas ng negosyo yung kamag-anak natin o kaibigan natin, pupunta tayo doon sa negosyo. Pero hindi tayo nagbabayad. Libre. No? Yan ba naranasan mo yan? Yun nga ang masakit. Okay. Yun talaga Oo, masakit diba, sa diba? pag-ninegosyo. Kung sino pa yung mga kamag-anak mo usually, sila pa yung hindi nagbabayad. Oo. Kasi iba yung kultura sa ibang bansa Oo. no? At meron, ito, gusto ko rin itanong sa'yo, may mga kababayan tayo, minsan, they feel discouraged kasi feeling nila kapag nagnegosyo sila, iba, ang tawag dyan, iba bash sila. No? Yung iba sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. May mga negative comments. Meron. Ikaw ba naranasan mo yan, Jerry? Meron talaga na na hindi magtatagumpay yan, hina dyan sa lugar na yan. Oo. Yung dinidiscourage Yung mga siya ng naysayers, no? Oo. So, paano mo yan nalampasan? Basta ako nakafocus lang ako sa sarili ko. Alam ko yung kakayahan ko. At hindi ko iniisip yung sinasabi nila. Basta focus ako dun sa goal. Huwag kang mawawala doon sa focus mo. Oo. Sige, Jeric, habang tayo ay maraming mga nanonood at nakikinig at interesado sa pinag-uusapan natin, saan ba matatagpuan ang Cafe Arnaldo at anong oras kayo bukas? Yan, matatagpuan po ninyo ang Cafe Alnardo sa 1880 Dapitan Street, Corner Iquintos, Sampaloc, Manila, Barangay 507. Bukas po kami ng 2 o'clock. Dapitan, Corner, Iquintos. Quintos. So, Dapitan, Corner, Quintos. Quintos, O, yun. oo. So, mga ka-work related, dun sa mga gustong umorder ng kape, lalo na kung kayo dyan nakatira, at yung iba dyan nagtatrabaho. Yes, Meron po. bang mga ganon? Yung mga kumpanya na yung umu-order sa'yo? Meron po, meron. Oo. Pwede nyo hanapin yung Cafe Arnaldo dyan sa may Quintos. Meron ka pang gustong batiin o pasalamatan, Jeric? Ayan, binabati ko lang yung mga taga-barangay namin, Barangay 507. Ayan, at ang father ko, ayan, Happy Father's Day. Oy, Happy Chairman Father's Alnardo Day po. Rotap. Opo. Siyempre, sa lahat ng mga tatay na gustong i-order ng kape ng kanilang mga anak dyan sa Sampaloc,
si Kagawad Jeric Rotap. Baka mamaya gusto mong kumanta, ipapalag ko lang sa mga gustong naghahanap po ng trabaho, dyan pala sa Embassy ng Japan dito sa Manila, naghahanap po sila ng isang local staff member sa kanilang political section. Sa mga gusto kong magtrabaho sa Embassy ng Japan, po pwede ko kayong pumunta doon sa Facebook page o sa social media platform nila para makita po ninyo yung requirement. Naghahanap po sila ng isang local staff member dyan sa political section ng Japan Embassy. Po pwede ho ninyong malaman yung requirement at kung saan isasubmit yung inyong mga requirement dyan po sa Embassy ng Japan. Sa Ateneo naman, sa Ateneo Human Rights Center, naghahanap din po sila ng isang project-based program assistant. Maaari po kayong maghanap ng mga requirements na kailangan ninyong ihanda sa pamamagitan po ng Ateneo Human Rights Center social media page. Nandyan din po kung saan po ninyo isesend o ipapadala yung inyong mga resume at email. Pero kanina binabanggit ni Secretary Chris Roque ng DTI, marami din ho na mga naghahanap naman ng mga trabaho, lalo na doon po sa ating mga kababayan na nandoon sa Information Technology Center. Number 1 daw po ngayon, sabi ni Secretary Chris Roque, yung mga trabaho na may kinalaman sa IT. So kung kayo ho ay naghahanap ng mapapasukan, lalo na ho yung mga software developers, cybersecurity analyst, yung mga magagaling sa mga cloud, computing engineers, o mga IT support specialist, yan daw po yung mga pangunahing in-demand na trabaho ngayon. Pangalawa ho dyan, yung mga healthcare professional para sa mga naghahanap ng trabaho. Meron din tayong mga kababayan, Jeric, na nakatutok sa atin, nanonood, dun po sa inyong mga local PESO offices o yung Public Employment Services Office o PESO sa bawat lungsod o munisipalidad na nandun kayo, maaari ho kayo mag-check kung ano hong mga available na mga job openings o offerings ang ibinibigay po nila, lalo na ho sa mga panahong ito. Paring Jeric, ito pa, sa mga naghahanap din ho ng trabaho, yung pong Office of Transportation Cooperatives, under po yan ng LTFRB at LTO, naghahanap po sila ng mga Project Development Officers. Maaari po kayong magpasa ng inyong mga resume sa kanila pong mga social media site, nakapost po sa kanilang mga Facebook site, at doon po sa OTC o yung Office of Transportation Cooperatives social media platform. Marami ho silang kailangan ng mga contract of service employees o workers. Mga ka-El Pueblo, ito ho, mayroon pa hong isang announcement na gusto nating bigyang diin na dapat malaman din ng ating mga kababayan. Yung pong pag-ibig, yung pong pag-ibig ay nagbaba daw po ng mga bagong programang pangbahay o pabahay na mas mababang presyo. Maaari po ninyong i-check ang kanilang social media page para po sa ibang mga detalye. Importante ito, paring Jeric, yung binabanggit ko kanina. Marami sa ating mga kababayang manggagawa ang walang sariling tahanan. Yung mga nagtatrabaho na araw-araw yung kanilang mga kinikita, kulang pa sa pangrenta ng bahay, maaari ho ninyong check yung programa po ng gobyerno tungkol ho sa pabahay. Sa mga susunod